Okay, then share po yung ating screen. Share screen. Okay, so nakita niyo na si screen? At naghang. Naghang ako. Naghang ba dyan? Ika? Wala pa. Naghang yata ako eh. Walang lumalabas Yours, pa. Nakalagay lang. your Ano mo screen ulit? Stop mo loading. ulit. Ayan na. Ayun, okay. Okay na, bumagal lang ano. Okay. So yan na ba? Nakikita niyo na sa screen? Okay na, Pastor Joe. Okay na. Okay, so God bless. At ito ay hinabol ko pa kayo ng umaga. But actually, ay naihanda ko na to kahapon, no? Nung last Sunday pa lang ay umaga ng Lunes ay patuloy pa rin ako nagbabasa. Amen, sa message upang pagdating sa Sunday ay meron tayong pure word na marinig. Amen. At pagdating ng Sabado kasi doon ko pa lang ito ginagawa ng PowerPoint. At Sunday ay nahabol ko pa para for edification, no? Ma-edit edit para ma-edit pa ng mas maganda yung presentation para mabilis at mas malinaw na mabasa ninyo. Sa akin kasi mahalaga na nababasa nyo, no? Hindi lang naririnig. Kasi alam niyo naman, lalo na ako, hindi ako magaling sa speech, no? Sa pronunciation. At madalas ay mali pa ang pronunciation at may mga mumble speech pa. So, kaya napakahalaga na nababasa natin para sakaling mali man yung words ko or yung pag-pronounce ko ay nabasa nyo. Amen? So, yun ang magko-correct sa atin, yung word mismo na nababasa natin. So, kung nagkamali ako ng words at nabasa nyo naman, yung nabasa nyo ang paniwalaan natin, no? At ako naman ay subject for correction kung mamistang ako, mamisword. Amen? So, God bless you at tayo ay dadako na. At sino ba ang mga i-welcome natin dito? Okay, so welcome sa lahat, ano? Beltran family, Aris Beltran family, Palguera family, Tolentino family, Brother Junel, amen, at Brother Felix family. Sino pa? Okay, so yung wala ay pag-pray natin, ano, sila na nawa ang Diyos ay sa araw na ito, ano man yung kanilang ginagawa, ano man yung kanilang mga dahilan o suliranin, no, sa buhay na ito, sa oras na ito, ay nawa ang Diyos ang patuloy mahabag sa kanila. Ang dugo ni Kristo ang siyang magtakip sa bawat kahinaan, pagkukulang ng bawat isa na narito sa The Message Tabernacle. God bless you all. At wala namang tayo-tayo rin naman, kaya ituloy natin yung series natin, no? At ang gusto kong i-series ngayon ay predestinated seed. Binilikan natin ito after na talakayin natin yung predestination by the foreknowledge. Mahalaga na maunawaan natin when we say the word predestinated seed. We know the word predestinated. Amen? Sa pagbabalik-aral, predestinations, ito yung hindi ka titingin muna sa destination, kundi ang titingnan mo, look back sa foreknowledge of God. Kasi nandun yung word na predestination. Then, kapag nakita mo na yung foreknowledge of God, then, looks to destiny. Amen? So, yan. So, ano naman ang ibig sabihin kapag sinabing predestinated seed? Of course, ang natural conception natin pag sinabing predestinated seed, yung tao. Ikaw, predestinated seed ako, bride ako. At may mga churches, group of people sa end-time message, end-time churches na kahit anong gawin ko ay ligtas ako dahil predestinated seed ako. So, ganun yung kanilang
conception pag sinabing predestinated seed. Sila mismo, regardless of what they do, magkasala man sila o sadyain man nilang magkamali o magkasala, ay sa kanilang testimony, sila daw ay mga predestinated seed. Amen? Dahil naniwala daw sila sa message. So tingnan natin mga kapatid, ano ba talaga pag sinabing predestinated seed? Siguro, ihanda nyo yung sarili natin upang maunawaan natin itong words na predestinated seed. Of course, itinitipo sa isang natural seed. Now, nais kong gamitin ang scripture dito sa Matthew 13. At ang Matthew 13, nandito yung mga parable of Jesus. Amen. Sa time ng kasama niya ang mga alagad niya. Amen. Matthew 13, verse 1 up to 8. Let us read. The same day, went Jesus out of the house and sat by the seaside, and great multitudes were gathered together unto him, so that he went into a ship and sat, and the whole multitude stood on the shore. And he spake many things unto them in parables, saying, Behold, a sower went forth to sow. And when he sowed, some seeds fell by the wayside, and the fowls came and devoured them up. Some fell upon stony places, where they had not much earth, and for weed they sprung up, because they had no deepness of earth. And when the sun was up, they were scorched, and because they had no root, they withered away. And some fell among thorns, and the thorns sprung up and choked them. But other fell into good ground, and brought forth fruit, some 100-fold, some 60-fold, some 30-fold. And that's the parable of the sower. Jesus that was speak among his disciples. Amen? Dawa ang Diyos ang siyang maghayag sa atin sa kaunawaan, kapatid, ng mga seeds na hinahasik ng good sower sa apat na ground, apat na places. Amen? Na ang good sower sow seeds ay napunta ito sa apat na klase, mga kapatid, ng tinatawag na places. Amen? Or grounds. Kaya, tingnan natin, saan ba nahulog yung mga seeds na hinasik ng a good sower. Una, nakita natin ay some fell by the wayside. Nangyari, yung mga ibon ay tinuka ito kinain. It was trampled down by the birds and devoured it. Another place ay doon naman sa mga some fell upon stony places where they had not much earth. Walang masyadong soil. Puro karamihan bato. And for weed they sprang up because they had no deepness of earth. Amen? Ang ibang mga binhi naman na nahasik ay some fell among thorns doon sa mga tinik. The thorns grew up. Ang nag-grow, ang mga lumaki, mga kapatid, ay yung mga thorns. Hindi yung mga binhi.
ang nangyari sa mga seeds na na-fell among the thorns ay na-choke. Kaya hindi sila lumago. Na-choke sila. At yung iba naman ay nahulog doon sa good soil. Sila ay lumago, sila ay lumaki, sila ay nag-matured, at nang sila ay nag-grow, ay sila ay nag-yielded 100-fold. So makita natin yung mga seeds na hinasik ng good sower, mga kapatid, at walang iba, ang sower ay walang iba, ang ating Panginoong Hesus. At ang mga seeds na hinasik, walang iba, kundi ang salita ng Diyos. Ang salita ni Jesus Christ. At ano naman yung 4 places na yan? Amen? Ano sa tingin nyo ang sinisimbolo o nire-represent ng 4 na places na yan? Yung tinatawag na wayside, yung stony places, yung thorns places, at yung good ground o good soil. Walang iba kundi ang sinisimbolo ng 4 na places na yan ay ang mga tao na may pagkakataon na makarinig, na binigyan ng chance ng Diyos na makarinig ng kanyang salita. Amen? Yan ang nire-represent ng 4 na places na yan. Sila ay binigyan ng chance ng Panginoon na marinig nila ang salita ng Diyos, which is the seeds, the seed of God, the Word of God. Now, of course, para lalo nating maunawaan yan, ay walang iba kundi tingnan natin sa message. Amen? Sabi dito sa message na works is faith expressed. 1965, November 26. Sabi niya sa paragraph 131, any seed to have its ground. So, kaya may mga grounds. Okay? Wayside grounds, stony places grounds, thorns grounds, at good ground. So, lahat ng binhi na yan na nahiyasik ay meron silang mga designated grounds. Amen? Kaya sabi niya, any seed has to have its ground. Therefore, kaya naman, all he foreknew, yung nakita ng Diyos sa kanyang paunang kaalaman, he already knew what was going to happen. Alam niya kung anong mangyayari sa bawat binhi na nahulog sa mga places na yan. Sa wayside, sa stony places, sa thorns, and sa good ground. Alam ng Diyos, nakita ng Diyos yan sa kanyang knowledge, sa kanyang paunang kaalaman. Nakita niya kung anong mangyayari sa mga binhi na hinasik ni Jesus Christ sa 4 na klase o sa 4 na kalagayan ng mga tao when they heard the word of God. Some fell on the rocks, others in mixed grounds, where there's thorns and thistle, and everything else, it could not grow. Okay, so, ang mga binhi na nahulog sa batuhan, sa mga thorns and thistle, sa wayside, sa mga thorns, ay nakita ng Diyos hindi yan lalago, hindi yan mag-grow. Okay? And others on good ground. Nakita rin ng Diyos na meron good ground o good soil na kung saan ay hinanda ng Diyos. Dito naman sa message na a trial, now we find that this defense witness
wants to call this to the attention. That the word is a seed that a sower sowed. Okay, so yung sower na nag-sowed siya ng mga seeds ay yan yung word of God. It is written in the scripture, yan binasa natin sa Matthew 13, that the word is a seed. And a seed must fall. Some did fall on stone ground, and the birds of the air taking it away. Some fell just long enough to get enough roots to spring up. Diba? Ang tagal umugat dahil nga not enough earth. Stony places eh. And the thorns and thistles chop it up. Yung mga napunta naman mga kapatid sa dawang ay na-chok naman sila. Hindi na talaga sila lumago. Amen? Dahil yung salita ng Diyos, mga kapatid, ay napunta sa puso ng mga tao na tinatawag na thorns. Kaya yung stony places, yung wayside, yung thorns, yung good grounds, ito yung mga hearts of men when they heard the word of God. It is klase ng mga puso ng tao. Kung paano nila ito binibigyan ng pagpapahalaga ang salitang narinig natin, especially sa mensahe dito sa The Message Tabernacle. Amen. Ito yung mga klase ng mga tao kung paano nahasik sa kanilang mga heart ang mga salitang narinig. Amen? Kaya nga, sa message, merong 3 classes of people. In every gathering, sa labas man ng mensaheng ito, o sa loob ng mensaheng ito, o sa loob ng The Message Tabernacle, meron talagang 3 classes of people. And thus saith the Lord. Thus saith the prophet. In every gathering, in every revival. Amen? So kaya nga, kapag nakita mo ang predestination by the foreknowledge of God, hindi ka na mag-aalala masyado. Amen? Hindi ka na magtatanong o hindi ka na magkakaroon ng mga emotion, magagalit. Amen? Dahil nakita mo na ito ay nakatalaga na dahil sa paunang kaalaman ng Diyos, nakita niya na kung ano ang gagawin ng tinatawag na mga tao na may pagkakataon na marinig ang mensaheng ito, may pagkakataon na makapasok sa tabernacle, may pagkakataon na makasama sa fellowship, pero hindi lahat ay nasa same good ground. Merong mga tao na ang kanilang heart ay stony places. When they heard the word, when they heard the message, may mga tao na ang kanilang heart, mga kapatid, ay just like thorns and thistle na na-chok, mga kapatid, yung binhi every time na naihahasik dahil ang kanilang heart ay gaya ng isang thorns and thistle. Meron naman, mga kapatid, ay stony places ang kanilang heart. Amen? Kaya, hindi lumalago ang mga mensahe na narinig kahit gaano pa man ka-powerful o gaano man ka-inspired ang mensahe na narinig natin ay hindi siya umuugat dahil yung puso na yon ng tao na yon ay stony places. Walang enough earth para mag-nourish, amen, yung tinatawag na binhi na inahasik sa kanyang heart. Amen. But some did go in a good ground. And I believe that a good heart, amen, of man
Kapag good ground na ihasik ang binhi, it brought forth 100-fold. Meron siyang testimony. Meron siyang patotoo. At yung patotoo na yon, hindi yung patotoo lang na nanggagaling sa bibig. Kundi, patotoo yon ng kanyang mga gawa. Kaya nga, faith is work express. Amen? He said, no man come to me except my Father draws him first. And here's the gracious things about it. All the Father has given me will come. Lahat, kung ano lang yung ibinigay ng Ama sa kanya, yun lang ang makakarating. Walang labis, walang kulang nun. Walang makaka-gate crash doon. That's the part. I like that. Yes, sir. All the Father has given me, kung ano lang yung binigay ng Ama, sabi niya, it will come. And I'm happy for that. So we don't know who is and who is not. Hindi natin alam kung sino yung given me will come. Yung all the Father has given me. We don't know who is and who is not. Dahil nga, yung binhi, mga kapatid, ay we just scattered for the seed. Amen? Kaya nga, ang pangangaral natin ay hindi lang dito sa loob ng The Message Tabernacle Online Fellowship, maging sa labas dahil ina-upload natin ito sa YouTube. At hindi ko nakita, hindi ko inisip na o pinalano na may mga tao na magsusubaybay pala ng mga mensahe dito sa The Message Tabernacle YouTube channel. The reason why na gusto ko lagi na i-record ito ay dahil maiksi ang buhay ng tao. Amen. At bilang tao at ako ay nasa pumasok na sa second cycle of life, the more I realize na habang tumatanda, nakakaedad, ay mas naunawaan natin ang ibig sabihin ng buhay. Yung sinasabing life is short. Amen? Kaya kung ma-realize natin yan, ay nagkakaroon tayo ng mga tamang pag-iisip kung paano natin i-spend ang mga araw o taon na maaring nalalabi sa buhay natin, para kung dumating ang time na wala na ang boses na ito, katulad din ng propeta, yung boses niya ay napapakinggan pa rin natin sa pamamagitan ng tinatawag na electronics recording sa mga tapes, at ito ay na-convert na sa MP3 or MP4. Amen? At dito sa tinatawag na App Store na i-record na at nababasa pa natin, mga kapatid, katulad ng ginagawa natin. So wala na ang propeta pero ang mensahe ay buhay pa. Katulad ng sinabi ng ating Panginoon na heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. So itong salita lang ng Diyos ang hindi magpa-pass away, pero tayo as a man in this life, we will pass away whether we like it or not. Amen? Kaya nga, so we don't know who is and who is not. But some does fall on good ground. Grounds that been prepared by God to receive the seed. Hinanda ng Diyos yung ground na yon para tanggapin yung word, yung seed. Amen? At mapapansin nyo dyan, ay yung translator dyan, no, ay kinapital niya yung S. Okay, seed. Amen? Hindi small s. Jesus plainly taught it, said, the sower went forth sowing seed, some fell by the wayside, some fell into stony ground and amongst thorns and thistles, and the others fell over in good ground. And he said, that's the way the word went. Ganon din daw yung salita ng Diyos. Ganon na ganon. That's the word went. Ganon din ang mensaheng ito, itong mensahe ng propeta,
Ganon din itong salitang ito narinig nyo ngayon. That's the way the word went. Amen? Psalms, here's the word. Go out. Narinig natin ngayong araw na ito. Alas 12, tapos na. Lalabas tayo. Anong mangyayari? The birds come along, pick it up. So yung narinig natin na word, dahil hindi tayo nagkaroon ng, naalala ko yung share ni Brother Felix na Operation Focus. And I like that word. Amen. Kinuha niya yan sa 6-day war na between Israel and Arab nation. Amen. At tinawag nila yung Operation Focus. That's why nanalo ang Israel doon sa mga Arab nation na napaikutan siya eh. Kaya imposible na nag-iisa ka lang at napaikutan ka ng mga nasyon eh, mga malaking nasyon at ang Israel ay maliit lang pero lahat yun ay natalo niya kahit na nagkaisa against them. Dahil nagkaroon sila mga kapatid ng Operation Focus. Nag-focus sila sa kanilang goal. Nag-focus sila sa kanilang mission. Amen. Kahit na alam nila na ang laban ay David versus Goliath. Amen. Yan yung gustong ipabatid ng mensahe na yun ng ating kapatid, yung Operation Focus. Ganon din tayo. When we hears the word of God, wag nating hayaan na pagkatapos nating marinig ay wala lang. Amen. At masyado tayong focus sa ating mga problema. Of course, kasama sa buhay ang problema at siyempre, nagpo-focus tayo pero hindi mo siya ilalagay, mga kapatid, na kung saan ay kakalimutan mo na yung salita na narinig mo after mong marinig ito ng linggo. Na wala ka ng desire na hindi ko naintindihan yung part na yun. Yung sinabi ni Buddy Banham, yung binasa ni Pastor Jojo, hindi ko masyadong mag-get yun. Balikan ko nga. Total, meron kaming YouTube channel. Tingnan ko nga. At teka muna, Brad, bakit mo panonoorin yung YouTube channel mo? Napakinggan mo na eh. Sasabihin ni Satanas sa'yo. Napakinggan mo na eh. Oo eh, kaso hindi ko na panonoorin. Huwag na. Mag-focus ka na lang sa problema mo. Wala kang pera, wala kang pambili ng ganito, wala kang trabaho. Diba? Mag-focus ka dyan. Diba? Hayaan mo na yung YouTube channel na yan. Diba? Total, nakinig ka naman ng linggo, okay na yun. Diba? Ganon yung magiging way ni Satanas. Sisirain niya ang focus ng mga tunay na mananampalataya. Eh Brad, pagod ka, puyat ka, di ba, sa trabaho, di ba? Panggabi ang shift mo, matulog ka na lang. Hindi. Bago ako matulog, pakikinggan ko muna yung mensahe dahil na-inspired ako sa mensahe na yun na na-share. Amen, nung linggo. So, total, mahilig naman tayong manood ng YouTube sa Facebook, sa Meta, di ba? Pampantok. Maganda rin yun. Di ba? Amen. Bago tayo matulog ay nakikinig tayo hanggang sa makatulog tayo. Mas okay na yun. Amen? Hindi, matulog ka na. Hayaan mo na yung YouTube channel nyo. Total, miyembro ko naman dyan eh. Di ba? Kaya others come up overnight, they're going to do great things, but when the trials begin to come, yan ang nangyayari. It chokes them out. Napupokus na tayo sa masyadong trials. Kasi nagkakaroon na tayo ng tinatawag na self-pity. Kapag nagkakaroon ng self-pity ang isang tao, when that person is or she is looking sa ibang tao at kino-compare niya. At kapag tinitingnan niya yung sarili niya na kaawa-awa siya,
doon pumapasok yung self-pity ng isang tao. At kinukumpara niya doon sa mga nakikita niyang buti pa sila pinagpapala, sana all. 'Di ba? At nawawala yung kanyang pasasalamat sa Panginoon at gladness na may mga kapatid siya na pinagpapala. Doon pumapasok yung tinatawag na self-pity at inggit ng tao. Tama? Kaya kapagka hindi nai-invite sa mga gathering, sila lang hindi nag-i-invite. Porque pinagpapala sila. Di ba? Kasi nga, nag-focus ka sa sarili mong emosyon. Amen? Hindi ka nag-focus sa salita ng Diyos. Once na ang tao ay nag-focus sa salita ng Diyos, magiging positibo siya sa lahat ng bagay na nangyayari sa kanya. Masasalamatan niya ang Panginoon even in hard trials, in any hard circumstances in life, in sickness, in pain, ay patuloy siya magpapasalamat sa Diyos. At kahit na siya ay wala, ay kaya niyang mag-bless, kaya niyang i-praise, kaya niyang magkaroon siya ng joyful toward the others kung pinagpapala sila. Diba? Yan ang problema kapag ang tao ay hindi siya nakapokus sa salita ng Diyos. Amen? Dahil ang heart niya ay hindi handa. Ang heart niya ay stony places. Ang heart niya ay turns and thistle. Amen? Turns and thistle. Ang heart niya ay wayside. Amen? Kaya, ang buhay niya ay hindi good. Amen? In a spiritual standpoint. Amen? But some goes all the way over into good ground. Yung good ground ay good heart. And that brings forth 100-fold. Amen? That he'll plant into your heart. So tama ako, mali. Na heart ang ibig sabihin ng tinatawag na 4 places. Sino ito mag-agree sa akin na heart pala yun? Tao pala yun sa kanyang puso. Yung mga seeds na hinasik sa 4 na places na yon, yan ay mga puso ng tao na nakarinig na kanyang salita. Tama? Sino magsabi ng amen? Wala. Amen. That he'll plant into your heart. Ang problema lang, siya ang naghasik, siya ang nagtanim sa puso mo. Ang problema, anong klaseng puso meron ng tao na yun? The seed can take root in. Kung good ground yon, yung seed na yon ay ano? Uugat siya. At kapag dumating ang mga pagsubok, storm, bagyo, hindi siya agad-agad mabubunot. Amen? Kahit anong pagsubok pa yan, sickness, disease, financially problem, hindi agad siya mabubunot. Because yung seed na yan ay nag-take root in doon sa earth, sa good ground. You got to have the right kind of a material in your heart. Kailangan yung heart mo, merong tinatawag na right material. A good soil, a good heart. Ibig sabihin, inahanda mo yung puso mo every time na tinatanggap mo yung binhi na hinahasik sa'yo. Every time na naririnig mo sa taenga mo, tumatago sa puso mo, ay
ang ginagawa mo ay nagkakaroon ka ng focus sa kanyang salita regardless what your situation is, ay iniisip mo lagi yung kanyang salita. Amen. At the same time, iniisip mo yung troubles mo in your life. Amen. At naniniwala ka by faith na yung mga pagsubok sa buhay ay hindi permanente yan sa mundong ito. Kaya maging positibo ka sa lahat ng bagay. Amen. Na lahat ng mga negative things happen in your life ay positibo ka. Someday, somehow, ay mababago yan, matatransform yan. Amen. Kapag ang heart mo ay good heart, good soil, good ground. Ibig sabihin, yung heart mo walang malis. Tama? Hindi yung sinesharean ka na, tama? Yung pastor, sinesharean ka, pinapayuhan ka. Amen? At lahat ng maitutulong niya, even financially, ay ginagawa niya sa malaki o maliit na bagay. Pero kung yung heart ng tao na yan ay hindi good heart, alam mo ang tawag sa tao na yon? Alam mo ang tawag sa tao? Na tinulungan mo na, amen, physically, financially, spiritually, amen, at wala siyang pagpapahalaga. And in spite of that, meron siyang tinatawag na evil thoughts pa rin sa tao na yon. Ang tawag dyan, mga kapatid, ungrateful person. At merong ganyang mga tao sa kanilang mga puso na magiging ungrateful sila. Darating ang time na imamanifest nila kung anong klase ng places ang puso nila. Amen? Maaari sa unang tingin ay good ground kasi sa ngayon ay good kayo. Sa ngayon natutuwa siya dahil in favor ay nabibigyan mo. Pero darating ang time, mga kapatid, magmamanifest kung anong ground yan. Amen? I believe with all my heart. Yan ang nature ng tao. As a sexpert program, ang tao ay may nature na kung saan ay isang nature na magiging ungrateful yan. Amen? Na kahit natulungan mo na siya sa time ng kanyang crisis, darating ang time, magiging ungrateful yan. Kasi may mga ganyang puso ng tao. Hindi lahat good ground. Pero may tao na kahit good ground, kahit alam niyang stony places, kahit alam niya, ba ang Diyos, alam niya naman na stony places yan eh. Alam niya na wayside yan eh. Alam niya naman na turn and teasel yan eh. Bakit pa hinasik ng Diyos? Sige, tanong ko sa inyo, bakit hinasik pa ng Diyos? Alam niya naman. Nakita na sa kanyang paunang kaalaman na yung binhi na yon ay hindi lalago dahil yung ground na babagsakan ng kanyang salita, ng kanyang seed, ay turns and teasel. Stony places. Alam niya naman na kapag nahulog sa wayside ang mga binhi na yan, i-devour ng mga birds. Nakita ng Diyos yan. Pero hindi binaypas ng Diyos yan. Amen. Dahil nakita din ng Diyos ang good ground, ang good heart na tatanggap sa kanyang salita. Amen. In spite of circumstances in life. Na sila ay magiging grateful sa Diyos. Kahit na kinukumpara nila ang sarili nila na sila ay maliliit na tao lang. Amen. Pero pinapasalamatan nila ang Diyos. Sila ay magiging grateful person. Nakita ng Diyos yan. Amen. Kaya kung may mga tao na kung saan ay nakakasama natin, darating ang time, ay mawawala, maseseparate, at magsasalita sila ng mga hindi magagandang salita, sisiraan at imamanifest ka at imamarites ka, ay nakita na ng Diyos yan.
Kaya ako, dahil sa message na to ay hindi ako so much worry. Amen. At hindi rin ako nagkakaroon ng kalungkutan pa o pag-alala kung merong ma-separate pa. Amen? Kasi ang salita ng Diyos calls for a total separation from unbelief. At alam natin, ang binhi ay nahahasik yan sa 4 na klase ng ground. At sabi ng propeta sa isang gathering, in every move of God, in every revival, in every gathering sa church, in every fellowship, there was always 3 classes of people. The unbelievers, the believers, and the make-believers. And that's the grounds that we're talking about. Stony places, waysides, turns, and good ground. At lahat yan ay nakita ng Diyos. Tayo, hindi natin alam. Di ba? May binanggit dyan. So, we don't know who is and who is not. Malalaman na lang natin kapag siya ay nahiwalay na. Kapag siya ay lumaban na. Amen? Kapag yung salitang narinig niya ay hindi niya na kayang tayuan at pinamalian niya na ang mga salitang narinig dito, doon pa lang natin malalaman. Pero hanggat nasa loob sila, hindi natin makikilala. Hindi natin malalaman. Amen? Hindi natin makikita talaga kung sino dito yung stony places. Hindi natin makikita, malalaman agad-agad kung sino yung turns and teasel. Hindi natin malalaman kaagad-agad kung sino dito yung wayside. Hanggat nasa loob at magkakasama. Pero darating ang time at ang Diyos nakita niya na yan. Kaya nga tayo ay nagagalak sa message ng predestination. Hindi na para mag-alala tayo. Amen. Kaya nga, you got to have the right kind of material in your heart. Kailangan right spirit tayo before the Word of God can be manifested. Hindi magmamanifest yung Word of God kung wala tayong right kind material in your heart. Kung palaging masama ang isip mo sa kapatid mo, sa kapwa mo, di ba? Kapag kaharap mo ay para kang santo, pero pag nakatalikod, binabakbakan mo siya. At sinisira mo yung kanyang gifts and calling. Sinisiraan mo siya. Kaya sabi niya, you got to have the right kind of material in your heart. Yung meron kang pure heart. Before the Word of God can be manifested. Kung wala kang pure heart, hindi magmamanifest yung Word of God kahit 10 taong ka na nakikinig sa The Message Tabernacle. Kung wala kang right kind of material in your heart, magiging member lang tayo dito ng GC. Amen? Na nag-aantay lang tayo ng sublink pag Sunday. Then, uupo sa isang sulok. Di ba? Ano gagawin natin? Mag-aantay lang tayo ng link. Okay? It doesn't matter kung late o maaga, it doesn't matter. Basta makita yung pangalan mo dito sa attendance, nakapatay ang camera, gagawin natin, ano bang gusto position natin. Nakahiga, nakatuwad, nasa CR, pwede natin gawin. Diba? Or nakabukas lang yung nakapatay ang camera, pero may ginagawa ka. Para makita lang na naka-attend ka sa Zoom. Pero hindi nakikita yung ginagawa mo, kung anong ginagawa mo. Hindi na kahit katulad yung Father Rolly, talagang nakikita ko palagi kung ano ginagawa niya. Minsan, nakakatulog, pero that's all right. At least nakikita ko. Pero yung nakapatay ang mga camera, di ba? Hindi ko nakikita kung ano ginagawa nyo.
Di ba? Kaya hindi ko alam. Diyos ang nakakita ng lahat. And that's okay with me. Ang mahalaga, umatin. Pero merong right kind of material. Na dapat pagdating ng Sunday, alas 9, before 9, nakahanda ka na. Nag-aantay ka na ng link. Kasi tatanggap tayo ng salita ng Diyos. Tatanggap tayo ng mga binhi. Hindi na para gisingin ng mga anak. Of course, yung mga anak natin, wala pa sa rightful position, kaya ginigising pa natin. Kailangan pa nating turuan, o mag-offering kayo, ha? Mag-tithes and offering kayo, kapag may blessing kayo, tanggap, nasa Panginoon, lahat ng blessing ay mula sa Panginoon. Turuan natin mga anak natin. Of course, tayo yung tutor nila. Pero tayo mismo mga magulang. Tayo ba ay rightful position na? Kung hindi natin kayang dalhin yung mga anak natin, tayo din ay under ng tutorship. Amen? Kung hindi natin kayang dalhin ang sambahayan natin, nasa tutorship din na tayo. Nasa tutorship na yung mga anak natin. Tapos tayo din mga magulang, nasa tutorship din. Sa bagay, sabi ng message, wala namang back for Diyos eh. Amen? Kaya, kailangan, meron tayong right kind of material in your heart. Sabado pa lang, iisip ko na, gawain sa Sunday. Naghahanda ka na, nililigo ka na ng maaga. Yung mga normal na ginagawa mo, everyday, from Monday to Saturday, dapat hindi mo na masyado siyang ginagawa pag Sunday. Tama? Dapat nakapokus ka na, i-skip mo na lahat ng bagay. Sa araw ng linggo, simula alas 9 hanggang alas 12, i-skip mo na yan. Ihanda mo na yung right material sa puso mo. Amen? Kaya hindi ako naniniwala na lahat ng mga nakikinig sa mensaheng ito ay good ground. Meron dito stony places, meron dito turn and diesel, meron dito ay wayside, at meron naman talaga ground. Dahil sabi ng propeta mismo, meron mga klase ng mananampalataya. It's a hard word for us. Amen. Kaya ito ay correction sa atin kung gusto nating magpa-correct sa tutorship. Dahil ang tutorship ng Holy Spirit na nagre-report sa Ama, di ba? Kung ano na yung status ng kanyang mga anak dito sa lupa, ay hindi pa pwede pagkatiwalaan, Lord. Eh. Hindi pa siya pwedeng bigyan ng ministry. Lord, atat na. Hindi, gusto ko maging teacher. Gusto ko mag-share. Hindi ka pa pwedeng pagkatiwalaan ng Ama. Amen. Kailangan dumating muna sa adoption. So para ma-adapt tayo, mga kapatid, you got to have the right kind of material in your heart before the Word of God. Kaya pag Sunday, nag-prepare ka na. Maagap ka na. Amen? Mahalaga sa iyo, mga kapatid, yung oras ng paglilingkod. Dahil tatalunin pa tayo, mga kapatid, nung pinsan ni Brother Junel. Madaling araw pa lang, bihis na, nakaputi na, all in white. Nakapag-almusal na sila. Wala silang ibang ginagawa. Amen? Kung ano man yung regular tinatawag na ginagawa nila from Monday to Friday or to Saturday, ini-skip na nila yon. Kung nag-exercise ka at kung yung exercise mo na yan ay gagawin mo ng Sunday at masasagasaan mo ang gawain, i-skip mo na. Pero kung hindi makakasagasa yung exercise mo sa araw ng Sunday, ituloy mo, and that is good.
Pero kung pagdating ng Sunday at makakaabala yan sa paghahanda mo sa Diyos, ini-skip nila yun kaya wala silang ginagawa. Paggising at pagmulat nila ng madaling araw, alas 4, alas 5, nagre-ready na sila, excited na sila, operation focus sila. Sila yung nakita ko ng mga mananampalataya na merong operation focus. Na Sabado pa lang ng gabi, hinahanda nila mga damit nila, mga puting damit, ang susuotin nilang sapatos. Madaling araw, alas 4, gumigising na sila, pati mga bata, ginigising na nila. Kasi operation focus sila. At alam nila, salita ng Diyos yung kanilang mapakinggan. How much more kung nasa message ka? So you got to have the right kind of material in your heart before the Word of God can be manifested. Kahit Word of God pa lahat ang naririnig mo, kung wala tayong right kind of material, hindi magmamanifest yan. Kaya pati yung sambahayan natin, walang manifestation. Amen? The Word of God is a seed. And a seed is planted in the ground. And if that seed is watered, it is spring forth into life. It is a germitized seed or germinate. Word lang kasi ni Bada yung germitize eh. Maaaring sa Kentuckian word nila yan. Pero sa dictionary, germinate. Amen? So, kapag meron nag-correct sa inyo dyan, saan galing yung germitize mo? Germinate. So, okay lang yun. Magpa-correct na lang kayo. Diba? Germinate. Jesus said the word was a seed. Then if the seed has fallen into your heart, good ground, stony places, wayside, thorns and thistle, and you'll water that seed by faith and believing it bring forth just after its kind. So kailangan laging good ground yung heart natin. Merong good soil. Merong tinatawag na faith believing. It'll bring forth just after its kind. For the promise is a seed. A seed goes into the ground. And if it's germitized seed, God in life, it bring forth its kind and put in the proper place. If a seed, it put into the ground, and Jesus said the word of God was a seed, a man sowed, he was the man that sowed it. Si Jesus Christ yung good sower. And if the word of God is the seed, and the seeds put in a proper condition, ano yung proper condition? Yung right material na binasa natin kanina. Kaya linggo pa lang, hinahanda mo na yung right material sa puso mo. Nakahanda ka na. Naka-operation focus ka na. Amen? I-bypass mo na yung sarili mo sa araw ng linggo. Kung ano man yung ginagawa ng katawan mo, gusto mong gawin sa sarili mo, kung makakasagabal yan sa araw ng linggo, i-bypass mo na yan. Pero hindi ko sinabi na huwag kayong maging malusog. Of course, kung makakasagabal. Pero kung hindi naman, amen, at hindi kayo malilate, ituloy niyo yan. It's good for health. Pero kung makakasagabal yan, it is not good for your faith. Kasi you have the right kind of material in your heart before the Word of God can be manifested. Amen? Kaya nga, yung ginagawa ko dito kapag bumababa ako sa Pasig, ay ginagala ko kagad yung si Sandra dito, yung aso. Pero kayo na, hindi ko na pwedeng gawin. Kahit na nagmamakaawa sa akin yung aso, dahil alam niya, yun yung regular namin. Every time na nandito ako, igagala ko siya. Pero pagka araw ng linggo, mga kapatid, hindi ko na ginagawa yon kung wala ng time. Pero minsan, kapag maaga ako dito, let's say, alas 6, nandito na ako, sasalubungin ako ng aso, ni Sandra, na igagala ko pa siya, mga kapatid, ng mga 15 minutes. Then, babalik na kami. Pero kanina, dumating na kami dito ng mag-8, wala na. 1 oras na lang. Dahil kailangan ihanda mo na yung right material in your heart before the Word of God can be manifested. Amen? It's got to be in your heart.
all the time. Then if the seed has fallen into your heart, and you'll water that seed by faith, believing it bring forth just after its kind. How was the man sowed it? And man, if the word of God is the seed, and the seed put in proper condition, in a heart full of faith. So yung seed na yan, na iahasik sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos, kailangan nakahanda na in a proper condition. Puso na punong-puno ng pananampalataya. Puso na punong-puno ng pagkauhaw, pananabik, na hinihintay niya sana Sunday na. Excited na ako. So kapag excited ka na, hinahanda mo na yung sarili mo. Bring forth what it promised. So, and the seed put in a proper condition in a heart full of faith. So that's the way you do the word of God. Accept it in a good heart. Hindi yung linggo ay tradition na lang sa atin. Pag linggo kasi, simba namin yan eh. Di ba? Pag linggo kasi, Lord's Day yan. Di ba? Kaya kailangan, kahit late, present. Kahit nasaan ako, kailangan makahabol ako. Kasi nagiging tradition na lang natin. Di ba? Pero hindi natin nakikita, kailangan pala, inire-ready natin yung puso natin. Amen? Na naglalaan talaga tayo ng oras, special time, special hours, para sa binhi na iahasik ng Diyos sa ating puso. Inilalaan at inahanda natin ng ating heart, with a good heart, with a good conscience. Amen? Hindi yung tradition lang, o pampalipas oras lang at masabi lang na message believer, o present lang para hindi makita na, diba? Ang Diyos ang nakakita ng ating puso. Ang tao, nakikita niya ang ating gawa. Kaya nakikita ko ang gawa ng bawat isa. Nakikita niyo ang mga gawa ko. Pero ang Diyos ang nakakabatid ng ating puso. Kaya hindi kayo pwedeng hatulan sa inyo kung ano yung nasa heart nyo, dahil hindi nakikita yan, hindi ko kayo mahatulan sa inyong heart, mahatulan kayo sa inyong mga gawa. Nasaan ka ng Sunday? So sa gawa mo, hahatulan ka. Dahil yun ang nakikita ng tao, hindi ang puso mo. Dahil kung you accept, if it in a good heart, nasaan ka dapat? Amen? Your life controls you. Your life makes you what you are. Kaya nga, yung ating works, yung life natin ay louder than we speak. If you got a good heart, good spirit, you have a good life. If you had an evil heart, evil thoughts, evil life. Depende yan kung anong life na kumukontrol sa atin, kung anong klaseng meron tayong heart. Now, His predestinated plan is in a plain view. Okay, nakita naman natin yung predestination. Just the other seed, yung ibang binhi, the word of God is a seed. Yung ibang binhi ay must have the ground prepared beforehand. If you sowed seed, just throw it out there on the ground, it would do no good. Bakit? The birds would pick it up. So kailangan, yung puso mo, sa oras na ang binhi ay ihasik, gawin mo na siyang good ground. Huwag mo na siyang gawing bato. Ay, hahabulin lang ako. Meron namang meron namang YouTube channel. Problema. Hindi nag-update. Pag chinek mo yung YouTube channel, yeah. Kaya, pagdating ng Sunday, ihanda natin ang puso natin bilang good ground. If you sow seed, just throw it out there on the ground, it would do no good. Kaya kung hindi natin ihanda sa good ground, a good heart, amen, hindi handa ang puso natin,
it would do no good just to attend the church. Maka-attend lang. Kasi pag hindi ako umattend, baka sabihin, hindi ako message believer. You throw it among fisher and birds, it shock it out pretty soon. Kung yung heart mo ay gaya ng fisher and birds, machuchok lang din yung binhi na yun. Hindi lalago, mamamatay din yung binhi, machuchok siya. So ano dapat gawin natin every time na merong paghahasik ng binhi? So the ground has to be made ready first. Hindi na tayo pwedeng mag-reason sa Diyos, Lord, wala na kaming simbahan eh. Wala kaming building. Eh di umatras tayo. Nung may mga building, church building tayo, ready ba heart nyo? Nasa tamang mensahe ba tayo nung may mga building tayo? Church building. Sino dito nasa tamang mensahe nung nasa church, may church building siyang inaatinan? I will be frank with you, guys. Tell me, nasa tamang mensahe ba tayo na umaatin tayo sa mga church building? Lumago ba tayo sa mensahe? Lumago ba spiritual life natin? May mga church building tayo noon? May mga pastor tayo noon? Mga headship natin? Lumago ba tayo spiritually pagdating sa message? Yun ba magiging good ground natin? Church building? He prepared you before the foundation of the world. Doon ang paghahanda ng Diyos. To receive Him in this age. He foreknew you by His foreknowledge and ordained you to eternal life. He knew you before He prepared you. Amen. So, in God's sovereign grace, sa biyaya ng Diyos, prepares the heart first. The word cannot deny itself, then it is satisfied or it's a desire. It's desire of what? Ano desire natin? Di ba? Ano ba desire natin? Kung ang desire natin, gusto ko umatin ng mga fellowship, meeting. Gusto ko maraming tao, maraming mga pastor, marami akong mamakinggan ng mga preacher. Masaya. Camp meeting. What made you desire? In the first place, gusto ko umatin ng mga ministerial meeting. Masaya. Mag-share ako doon. Then it is satisfied or it's the desire? It's a desire of what? What made you desire in the first place? Because down in your soul, there was a predestinated seed. Bakit meron kang desire? Bakit kailangan merong masatisfied ka? Kasi meron desire eh. Kailangan yung desire magkaroon ng satisfaction. Kasi the word cannot deny itself. Yung seed na hinasik ay word of God. At yung predestinated seed sa foreknowledge ng Diyos ay part of the word. So yung predestinated seed, meron siyang desire na kailangan masatisfied. Kaya kung hindi nakakapag-satisfied ang mensahe na to, ang mensahe dito, then we can find another places na makakapag-satisfied sa ating desire. Kung ang desire natin, kagaya ng isang kasama natin na ang gusto niya, masayang awitan, na nagkakamaya, nag-aawitan sama-sama sa isang lugar, then it gives what he desire. Kaya every Sunday, magkakasama sila doon. Nakaka-attend sila ng mga camp meeting, mga laking camp meeting, nakaka-attend pa siya ng mga tinatawag na ministerial meeting. Satisfied siya sa kanyang desire.
Because down in your soul, there was a predestinated seed. So, ang tinutukoy dito, mga kapatid, yung merong tinatawag na predestinated seed. Okay? Ano ba ang predestinated seed? Nag-uumpisa pa lang tayo. Pero maiksi lang to kasi may meeting tayo. No? Down in your soul, there was a predestinated seed. At itong quote na to talagang ay, kumbaga, kahit nakapikit, kahit natutulog, alam ko kung ano yung quote na yan sa mababasa. Alam ko yan. Pag sinabi mong down in your soul, there was, alam na alam ko yan. Amen. Kahit biglang gisingin mo ako bigla, tanungin mo ako kung saang mababasa na spoken word o tape yan, down in your soul, there was a predestination. Alam na alam ko yan. Kung payabangan lang ang pag-uusapan noon na maraming mga nabasang quotes, mayabang tayo noon. Down in your soul, there was a predestinated seed. Kaya pag tinanong ko, predestinated seed ako, Brad. Kasi yung predestinated seed, nasa kaluluwa ko. Simula pa lang nung isilang ako ng aking ina sa Bacolod noong 1975, doon sa ospital sa Bacolod, sa La Suriaga, isinilang ako. Meron ng predestinated sa puso ko. Ibig sabihin, good ground na kaagad. Di ba? Kung nandun na yung predestinated sa puso ko, good ground na kaagad. Good ground na pala ako noon. Sino dito, since birth, good ground na siya, at nandun na yung predestinated seed? Sino dito? Of course, lahat tayo, magtataas tayo ng kamay kasi yun ang paniwala natin. Tama? At which was eternal life always laying in there. Kita mo, Brad? Kaya doon pa lang sa sinapupunan ng magulang ko, pagsilang pa lang sa akin ng aking magulang, yan, di ba? Paglabas ko pa lang sa womb of my mother, meron na akong seed down in my soul. Always laying in there. Hindi nawawala yung pagiging seed. Kaya kahit anong ginawa ko, at kung ano pa yung mga gagawin ko, kung ano mang gusto kong gawin, seed na ako. Hindi na magbabago yan. Kaya ang tawag dyan ay ano? Anong tawag dyan? Ano? Eternal security. Eternal security na ako. Brother Felix. Sex birth pa lang. Eternal security na ako. Kahit anong gawin ko. Hindi na magbabago. Tama? Tingnan natin. Diyan din sa Thinkingsman filter. Kasi pag yan lang yung quote na kinuha natin, ay, siyempre, sasabihin talaga natin, nasaan yung predestinated seed? Down in your soul. At, siyempre, dadalhin pa natin ito sa sex birth. Nung ikaw isinilang pa ng magulang mo, nandyan na yung predestinated seed. Kasi nga, it was eternal life, always laying in there. Saan? Down in your soul. Kaya, as you can see the picture, ayun. Di ba? Seed down in your heart. Pero tingnan natin yung kabuuan ng message ng Thinkingsman filter. What it is? It's the germ. Ano yung germ? Seed word from the beginning. That you was in God. Ikaw yan, nasaan? Nasaan? Yung germ, yung seed word from the beginning, that you was in God at the beginning. So, wala pa yung pagsilang mo, hindi pa na itatatag ang sanlibutan, that you was in God at the beginning, before the foundation of the world yan. Standing here, drawing the seed life. The seed is in your heart. So talaga ba talaga, nung sinilang ka, nandyan na yung seed down in your soul? Nung pagsilang mo? Isipin natin, mga kapatid. Galing tayo sa mga
churches. We are in the same teaching na yung seed, pagsilang pa lang nandyan na. Kaya nga yung isang pastor ang tinanong, nasaan daw yung seed? Nasa soul. Always laying in there. Pero pagka sinabing by foreordination, by foreknowledge, nandyan pero wala. Di ba? Kaya kung ay mangmang ka din, praise the Lord, hallelujah, headship. Tama yan, headship. Nandyan pero wala. Kasi nga, the seed is in your heart, nandyan. Nandyan ba talaga? Hindi, wala. Nandyan pero wala. Amen. Kilala niyo kung sino yun. Yung nandyan pero wala. Di ba? Kaya sabi niya, the seed in your heart. Nandyan ba talaga? By foreordination. Ano ang sabihin, the seed is in your heart? By foreordination, nandyan ba talaga sa heart mo nung ikaw ay sinilang? By foreordination, ano bang ibig sabihin niya ng by foreordination? The seed is already in there. Nandyan ba talaga sa heart mo, sa soul mo, Brother Felix? Yung predestinated seed? By the foreknowledge of God, predestinate. Ayun naman pala. Yung the seed in your heart, by foreordination, the seed is already in there, always laying in there, down in your soul, ay saan? The foreknowledge of God. Kaya nga, predestination looks back for knowledge. So, nandun pa lang yung always laying in there. Hindi nung isinilang ka. Di ba? Down in your soul, it was predestinated, which was always laying in there, always was in there. Sa foreknowledge of God pala yun. Yung always was in there. Di ba? Hindi nung sinilang ka. Ituloy natin para mapatunayan natin na tama na tayo ngayon. Okay, when a child of God, when that predestinated, that's a bad word to use. But it's good. It's God. Okay? Kung ang kalagayan natin noon, bad words to use yun sa atin. Kasi hindi naman natin naintindihan yung word predestinated. Predestinated eh. Ginagamit natin pero hindi natin alam, bad words pa yan sa mga untrained. The foreknowledge of God can predestinate, make everything work to His honor. When that predestinated seed, kaya nga, foreknowledge, that you was to be. Ikaw na ba? Ikaw na ba talaga? Nandyan na ba talaga? Brother Felix? Sasabihin mo talaga, anong pagsilang ko? Nandito na yung predestinated seed. Ako na mismo yung predestinated seed. Ako ang predestinated seed. Pero pag ginamit yung sinabi sa Seven Church Ages, yung sinabi din ni Dr. Liebel na it is not the person that comes predestinated from God. It is the word or seed. Oh, sabi mo sa Church Ages, it is not the person. Bakit sinasabi mo? Ikaw ang predestinated seed. Doon na ngayon nagkaroon ng problema. It is not the person that comes predestinated eternally from God. It is the word or the seed. So, hindi pala ikaw, brad, ang predestinated seed, since expert. Gagamitin natin yung, i-quote natin yung sinabi ni Liebel. Okay? When that predestinated seed, that was to be, ano yan? Past tense, magiging ikaw. Hindi pa ikaw mismo. When that predestinated seed, magiging ikaw. That you was to be. So pag silang mo, hindi pa ikaw mismo yung predestinated seed. Iahasik pa yan. Iahanda pa ang puso mo. Diba? Tumatanggap na ba ng Word of God ang mga bata? Sino dito?
Sino dito, sanggol pa lang, pinapangaralan na ng salita ng Diyos. Nag-i-amen na ba yung mga bata, yung mga sanggol? Diba? Nakakarinig sila ng word. Kasi ang seed is the word of God. Hinahasik ay ipinapangaral ng mga ngaral. Kailangan na ba nilang makinig ng salita ng Diyos? When that predestinated seed that you was to be, magiging ikaw. Ikaw ay magiging. Yan. Kailan ka magiging? Kailan yung that you was to be? Sino sasagot? Kailan mangyayari yung that you was to be? Kailan? When God called you. Kapag tinawag ka na niya. Kapag nakakarinig ka na ng salita ng Diyos na meron kang tinatawag ng tamang pag-iisip na. Pag ikaw ay nasa tinatawag na age of accountability ka na. Amen? Kapag meron ka ng buwang, nalalaman mo na at mabuting masama, God called you. So meron pang time na God called you sa pamagitan ng paghahasik ng mga binhi. Yun ang pagtawag ng Diyos, maghahasik siya ng binhi. Kasi kung wala kang narinig, wala kang chance, by any chance, hindi ka nakarinig ng salita ng Diyos, hidden ka. Tinatawag na, hindi pala hidden, yung never heard the gospel. Iba pa yung hidden. Okay? May mga hidden kasi nakarinig na eh. They heard the gospel. Tama? Kaya hindi pag sinabing hidden, I just corrected na when you use the word hidden, it doesn't mean na lahat ng hidden never heard the gospel. Merong mga hidden na they never heard the gospel, pero may mga hidden, they heard the gospel. Tama? Na alam nila na merong salita ng Diyos, na merong isang padre, isang minister na darating sa kanilang lugar at mga ngaral, evangelist, mga ngaral ng salita ng Diyos, ipapakilala si Jesus Christ. Yung iba ayaw pumunta. Pero marami mga tribo doon na mga hidden, na mga tribo, bumaba sila. At binitawan nila yung Diyos-Diyosan nila. Tinanggap nila si Jesus Christ sa ministry ba, di ba, sa Durban, Africa. Pero lahat nakarinig na merong mensahe. Merong isang William Marion Branham, great evangelist, na mga ngaral sa kanilang lugar. Ang kailangan lang nila bumaba. Maniwala sila at bumaba sila. Kaya yung mga tao doon na hindi bumaba, hindi na sila maituturing na never heard the gospel. Kaya iba yung pag sinabing hidden, amen, at yung never heard the gospel. Okay? Kaya, daratingan tayo mga kapatid, dahil ikaw yung predestinated seed that you was to be, God called you, tatawagin ka sa time appointed. And that little eagle of a seed in there heard the word of God. Narinig mo, salita ng Diyos, yung seed that sowed, it will build on top. One word on top of word. Another one on top. On top the other one. It no mix any creed. Hindi pwede. Na one word, tapos on top, credo. Ako ang Ama ay isa. Kaya si Jesus Christ din ang Ama. Oneness doctrine. Two-ness doctrine. Three-ness doctrine. No. Hindi yan yung tinatawag God called you, hear the word of God. Kasi kapag dumating yung God called you, kung ikaw ay predestinated seed that you was to be, hear the word of God, it will build on top one word. In the word, mix, creed, word, creed, word. Ano ba yung oneness doctrine? Di ba creed yan?
Amen? Credo yan. Tunes, credo din. Pwede ka ba na mag-claim ka predestinated seed? Ako na, yung predestinated seed. Kaya kahit anong turo ang tanggapin ko. Predestinated seed ako. No, sir. Ang predestinated seed that you was to be, tatawagin ka niya, maririnig mo ang salita niya, ang message of the hour, ang ibibuild niya ay word on top of word. On top of word. One top of the other. And top of the other word. Walang mix any creed. Amen? I hope na nakukuha niyo yung ibig ko sabihin. Kung ikukumpara niyo yung kalagayan natin pagdating sa one God understanding noon at yung one God ngayon. Magkaiba yung unawa natin sa one God. One God tayo noon, pero all is Jesus. Si Jesus ang Ama, si Jesus din ang anak. Eh bakit ganun? Hindi, it just a great drama. Nagdadrama-drama lang nung sinabi ni Jesus Christ na ama ko. Nagdadrama lang si Jesus Christ. Ama ko, ba't mo ako pinabayaan? Nagdadrama lang daw siya kasi it just a great drama. Kasi ang unawa sa drama, drama-drama lang. Yung great drama, hindi great drama. Hindi yung drama-drama sa pelikula, mga kapatid. Kaya do not use the word great drama na ang isip nyo, pelikula. Yung great drama, mga kapatid, yun ay great drama of redemption. Hindi yung drama-drama lang. Kaya kung ikaw ay predestinated seed, God called you. It will build, kapag narinig mo yung word of God, it will build on top, one word on top of one word. Walang credo yan, kaya tayo dito, ayaw natin na may credo na hindi natin mababasa. At kung mabasa man natin, sinisigurado natin, binasa natin yan simula Lunes hanggang Linggo, hanggang isang buwan, hanggang isang buong taon, binabasa pa rin natin. Di ba? Kaya nung natawag ka na, Brother Rolly, natawag ka na ng Diyos. Okay? Na-build na yung one word on top of word the other at walang creed. Ano na yan? You become a new person. New birth. You are a complete brand new unit. Dahil God takes the old man. Hindi sinabing old soul. God takes the old man and burns him completely out with the Holy Ghost and fire and come himself. Tama? Yun ang ginawa ng tinatawag na Holy Spirit. Yung Holy Spirit burns completely out yung old man, yung old nature. Ng ano? Ng Holy Ghost and fire. And then, comes himself. Ano yung comes himself, Brother Felix? Sent down your representation. Yan. Kabisado yan. He sent down your new soul. Sabi natin noon. Kasi nga, pinatay daw yung old soul, sinunog, ibinaba niya ng Diyos yung tinatawag na new soul. Kabisado natin yan. Future Home, 1964. Diba? Kapag ka, send down your representation, kahit tulog ako, Brother Felix, alam ko yan. 1964, Future Home yan. Ano ba yung ibig sabihin ng representation, Brother Felix? Masasagot natin yan kapag tunay talaga tayong nagbasa ng Future Home of the Heavenly Places ng buo. Hindi quotationist. So tanong ko sa inyo lahat, ano ba yung your representation? Ano yung representation? See just as you were, look just as you were in your father. Mamaya, sasagutin natin yung representation. Kasi hindi pa natin na talaga natutumbok ever since. Brother, I tell you frankly, with all honesty, with all my heart, hindi pa natin natutumbok talaga ever since yung He sent down your representation. And today, with all my heart,
i-reveal sa atin ng Diyos kung ano ba yung He sent down your representation. Gusto niyo malaman? Taas ang kamay. Sino gusto malaman? Pagka, 10 Ayan. kamay na yun, 10 daliri. Di ba? Ayan. Tama? Gusto yung malaman talaga? Kasi ako, ngayon ko lang nalaman eh. Promise, Pexman. Ngayon ko lang nalaman. Ngayong araw na to. As in ngayon lang. Bago tayo magsimula. Okay? Yan, yung for knowledge of God, yan yung you were in your father as I said the other night, just you was in your father at the beginning sa for knowledge ng Diyos. If you wasn't, you would be here. Okay? Kung wala ka sa for knowledge ng Diyos, wala ka dito. Tama? Kasi all things, everything was predestinated. Kung hindi ka nakita ng Diyos sa for knowledge, wala ka dito. Hindi ka mag-i-exist. Kaya maging si John Dillinger, si Hitler, ay nakita ng Diyos sa for knowledge niya. Okay? Kung hindi nakita ng Diyos sa kanyang for knowledge, hindi mag-i-exist si Hitler. Okay? Kaya, if you wasn't, you wouldn't be here. You see, it had to go a bedding ground in order to bring you forth. Kaya ang Diyos, nakita niya, si Brother Felix, anong ginawa ng Diyos? Hinanda ng Diyos yung bedding ground. Tama? Hinanda Diyos ang puso ng tao. Hinanda niya yung tao. Hinanda niya yung tinatawag na person. Kaya tinawag yan ni Brother Branham na predestinated person. Kaya nakikita natin si Brother Felix, nakaupo dyan ngayon, hawak-hawak niya yung pusa. Kasi hinanda ng Diyos yung mga predestinated person. Dahil tatanggap, nakita niya, mayroong mga predestinated seed na tatanggap ng kanyang mga salita. Amen? So now, you are His son and your daughter. It's a seed and then if you ever. Okay. Kaya makita natin, balik muna tayo, no? Hindi nung sinilang ka na ikaw ay tatawagin na predestinated seed. Hindi mo i-apply yung quote na yan sa sex birth. Tama? Sa for knowledge of God mo ilalagay yan. Down in your soul, there was predestinated seed, which was eternal life, always laying in there, always was in there. Hindi mo ilalagay dyan. Sa for knowledge pala yan. Kasi nga, predestinated seed. Pag sinabing predestinated, look back to for knowledge. Doon ka titingin. Hindi ka titingin doon sa destination. Destination na yan eh. Doon ka muna sa for knowledge. Kasi predestination looks back to for knowledge of God, then looks to destiny. Okay? Kaya nga, when you predestinated, when that was you to be, God called you. Okay? Hear the word of God. Okay? Tapos, nung narinig mo na, Brother Felix, okay? Narinig mo na, tinawag ka na ng Diyos sa pamamagitan ng paghahasik ng kanyang binhi. Anong nangyari? Na-born again ka. Paano ka na-born again? Paano ka naging complete brand new unit? Pinatay ng Diyos sa pamamagitan ng Holy Ghost and fire yung old nature mo. And come Himself. Bumaba siya at send down your representation. Ano yung send down your representation? Okay? Now, if you are Christian now, a genuine predestinated seed, you was in God before there was. You always was in God, the germ of your life. So, yan pala yung always laying in there. Pero naging Christian ka na ngayon. Brother Felix, na born again ka na ngayon.
Di ba? Kaya masasabi mo na sa sarili mo, ikaw, masasabi mo na, genuine predestinated seed ako. Kasi na-born again ako. Pero yung pagiging predestinated seed mo, you are always was in God as a genuine predestinated seed. Pero yung confirmation mo na ikaw pala ay predestinated seed ay nung ikaw ay naging genuine Christian, nung ikaw ay na-born again. Pero ikaw ay sa foreknowledge of God pa lang, predestinated seed ka na pala. Nalaman mo lang nung ma-born again ka. Now, ito na yung tanong. Bibitinin ko muna. Di ba yung tanong ko kanina, yan, send down your representation. Ito sagot. Doon din. Doon din sa same tape ng future home of heavenly groom, a future home of the heavenly groom and the earthly bride. Okay, sa future home pa rin. Basahin ko ng dandahan. There was the word as spoken exactly for that day, and yet he was a scholar, yet he was a renowned person, but he could not recognize it. Yung tinutukoy niya, mga kapatid, yung Pariseo, kasi dalawang karakter yan eh. Pag binasa niyo yan, basahin niyo no, ng buo, may dalawang ini-illustrate na dalawang karakter dyan. Isang little prostitute at yung Pariseo, yung Pharisee. Ini-illustrate niya dyan, yung dalawa, mga kapatid, yung isa merong representation, yung little prostitute woman. Yung isa ay wala siyang representation. So ano ba yung representation na sinasabi dyan? Yung he sent daw yung representation. Basahin natin. Sabi niya, no matter how scholar he was, yung Pariseo, anything like that, he still didn't have. Wala siyang representation of sinasagot. Sino babasa? Yung Pariseo, wala siyang representation of predestination. Kaya yung he sent down your representation ay ano? Yung predestination to eternal life. Only the predestinated will only be the one who does it only can be. So yung babae lang, yung little woman, ang he sent down yung representation ng time na siya ay ma-born again. Ibig sabihin ng he sent down, hindi yung literal na galing sa 7th dimension, Brother Felix. New soul na ako. Yung he sent down your representation, mga kapatid, manifestation yun. Amen. Na-struck ng light yung predestinated seed. Amen. Nag-manifest. Okay? Dahil ang tinatawag na unang-unang predestinated seed na makita natin, yung royal seed of Abraham ay si Jesus. Kaya nung na-meet nung tinatawag na babae, yung little prostitute, yung predestinated seed mismo, yung capital S, kapag binabasa yun yan, may capital S na predestinated seed, may small s na predestinated seed. Pag yung capital S, yung word yun si Jesus. Na-meet niya yun. Kaya yung pagiging predestinated seed ng little prostitute doon sa foreknowledge ng Diyos, meron siyang representation na predestination, in-struck yun. Kaya nag-manifest yung tinatawag na predestinated seed ng little woman. Kaya sabi ng woman, come and see a man who told me all things. Nag-testify siya dun sa city. Amen. Come see a man who told me all things. I know the Messiah will come. Amen. Kaya, isa sa mga example talaga, number one example, diba na, when we talk about predestinated seed, pag binasa niyo yung buong mensahe, ang madalas na binabanggit niya, ini-example niya, Brother Felix, yung little prostitute woman. At diyan sa future home, kinukumpara niya
yung dalawang klase ng tao na yung isa ay merong representation of predestination, yung isa ay wala. Kaya ang ibig sabihin na he sent down your representation, hindi yun kaluluwa. Hindi yun bagong kaluluwa. Dahil isa lang ang kaluluwa ng tao. Amen? Walang dalawang kaluluwa. Kaya hindi pwede na magkiklaim tayo na predestinated seed. Predestinated seed ako. Di ba? Since 1995 o 1992, 1993, 94, 95 hanggang 2004 next year ay anong mangyayari? Ano? Pwede ba 'yon? Mix with any creed? Pwede ba 'yon? Na mag-claim ka na predestinated seed, i-send daw your presentation, pero yung unawa mo, mga kapatid, may kredo na yung meron akong old soul dati, pinatay yun. Tapos yung namatay, na-annihilate yung old soul ko, kasi yun ang unawa, yun ang turo ko noon ay annihilation of the soul. So, may annihilation na ng kaluluwa ngayon, yan ang unawa ko. Doon sa pinanggalingan kong simbahan. Tapos, yung binhi ko, na nasa 7th dimension, ibababa ng Diyos yun. Pagbaba sa akin yun, tatagos sa aking spirit realm, then magiging new soul ko yun. It'll not mix with any creed. Kapag ikaw ay predestinated seed, kapag narinig mo ang word of God, it will build on top. One word on top the other one, on top the other one, on top the other one. Hindi pwedeng word, creed, word, creed. Hindi pwedeng. Hindi ka pwedeng mag-claim pa ng predestinated seed. Pwede na predestinated seed ka, pero hindi pa yung time ng tinatawag na na-quicken na. Maaring that you was to be. Message believer na ako eh. Pwede naman that you was to be. Kailan ba talaga ako magiging predestinated seed? When you heard the word of God, Brother Felix, it will build on top one word on top the other one, on top the other one, on top the other one, not mixed with any creed. Now, balik tayo doon sa mga pinanggalingan nating mga malalaking church building. Mas malaki pa yung church building nyo sa amin eh. Lalo ngayon. Di ba? Mas malaki at maganda na yung church building na pinanggalingan natin. Okay? Pwede ba nating sabihin na predestinated seed ako that time? It built me on top one word, on top of the other, on top of the other, on top of the other. Pwede natin sabihin, born again na ako. Pero ang claim natin, new soul na ako, Brother Felix. Na-annihilate ang old soul ko. Maaari, that you was to be. Pero hindi pa talaga. Hindi pa tayo born again. Pero tayo ay may representation of predestination na. That you was to be. Hindi pwede na sasabihin mo na bride ako, predestinated seed ako, pero ang unawa mo, meron ka nagkaroon ng dalawang kaluluwa. Hindi sabay. Una-muna, old soul, na annihilate. May annihilation na pala ngayon. Annihilation ng soul, nangyari na pala ngayon. Di ba? Pero si Satanas, ang annihilation niya, sa future pa. Pero yung attributes niya, na-annihilate na pala. Kita mo yun? It not mixed with any creed. Kung hindi pa na-annihilate si Satanas ngayon, paano mo ma-annihilate ang attributes niya? Mismo yung ugat hindi na-annihilate, tapos yung old soul mo na-annihilate. Dahil yan si Satanas daw, na-annihilate. Paano nangyari yun?
Para ma-annihilate mo ang isang bagay, kailangan yung pinakaugat mismo. Kita mo yung creeds. Meron ng annihilation ng soul, pero si Satanas, hindi pa na-annihilate. Kaya unawa ko, meron akong dalawang kaluluwa na hindi sabay. Una muna, old soul ako, pinatay yun, annihilate, then ibinaba ng Diyos yung new soul. Pwede mo bang sabihin yun na pure word bride? Pwede mo bang sabihin yun na predestination sa knowledge without wrinkle? Pwede ba nating i-claim yun? Pwede nating i-claim, Brother Felix, that me was to be. Pero hindi mo pa i-claim sa time na meron pang creed. Hindi pa. Kundi magiging sinungaling ang salita ng Diyos. Kasi hindi pwedeng mag-mix ang any creed. Dahil once na ikaw ay tinawag ng Diyos, narinig mo ang salita ng Diyos, it will build on top one word on the top of the other. On top the other one, on top the other one. So I hope naunawaan niyo mga kapatid yung predestinated seed. Amen? Sa araw na ito. Yan ay part 1 pa lang. Amen. Okay? Naunawaan natin yung Thinkingsman filter. Okay? Basahin niyo yung Thinkingsman filter, I suggest. Yan. 1965 din yan. Things that are to be. Thinkingsman filter. Yan, Thinkingsman filter, 1965. Things that are to be, 1965. Okay? At yung tinatawag na Future Home, 1965. 1964. Okay? 1964. Yan. Kaya, yung tinatawag dan na representation of predestination, yun yung predestinated seed. Yung representation of predestination mo sa foreknowledge of God, Brother Felix, kung kiniklaim mo na ikaw ay predestinated seed in your heart, in your faith, in your mind and soul, you claim it for yourself, yung pagiging predestinated seed mo ay ang representation of predestination mo sa foreknowledge ng Diyos. Yun ang ibig sabihin na ikaw ay predestinated seed. Meron kang representation sa predestination sa foreknowledge of God. Yun yung He sent down. Ang ibig sabihin, representation of predestination. Doon lang pala natin makikita yung ibig sabihin ng representation. Nagkamali ako ng una, nagkamali din ako ng pangalawa. Pero this time, pangatlo, tama na ang pagkakaunawa ko dahil nabuksan tayo dito sa foreknowledge of God. Yung predestinated seed, yung He sent down your representation, yung pala ay yung representation mo sa predestination. So, bawat predestinated seed, meron siyang representation of predestination. Kaya yung harlot, yung little prostitute, kahit grabe yung kanyang kasalanan, nagkaroon siya ng 5 husbands. Amen. Dahil siya pala ay merong representation of predestination. Hindi coincident na pinuntahan siya ni Jesus. Pinuntahan ni Jesus o hindi? Sinadya o hindi? Sinadya puntahan o coincident lang na napadpad lang si Jesus? Tapos hingi na siya ng tubig. Sinadya niyang puntahan, alam niya yun. Yung babae, merong representation of predestination. Yun ang hinahanap ng Diyos. Yun ang hinahanap ni Jesus. Yung merong representation of predestination. Pero yung mga Pariseo, na madalas, na namimit niya mga kapatid, sa mga templo, wala silang representation of predestination. Kaya, yet he was a scholar, yet he was a renowned person, but he could not recognize. Hindi nila ma-recognize si Jesus na royal seed of Abraham kasi wala silang representation of predestination. So, ganon din dito mga kapatid. Hindi natin maiintindihan, hindi natin ma-recognize ang mensahe ngayong araw na ito.
kung wala kang representation of predestination. It will goes over the top of your head. Pagkatapos nito, anong oras na? Pagkatapos nito, mga kapatid, mag-alas 12 na. Mamaya, darating yung mga ibon, kakainin na yung mga binhi narinig natin. Kung hindi tayo good ground, kung hindi tayo, wala tayong right material in our heart, mamaya, pagkatapos nito, di ba? Mag-operation focus na naman tayo sa wallet natin. Wala pa rin akong pera, Brother Felix. Problema ko, pambili ng ganito. Problema ko. Mag-operation focus na naman tayo sa mga problema natin. Kakainin na naman ng mga ibon yung mga salitang narinig natin. Kasi ang operation focus natin, hindi talaga sa word. Kaya hindi tayo nagiging overcomer. Kaya puro tayo wish. Sana all. Sana all. Ano tawag doon? Wishful thinking. Yung mahilig sana all, wishful thinking yun. Wishful thinker. Akala natin maganda lang na sabihin, gamitin, pero wishful thinking yun. Wala kang faith. Ang ibig sabihin, kapag ikaw ay wishful thinker person, wala kang faith. Kaya wag tayo maging wishful thinker na sana all, sana all. Magiging inggitero pa tayo yan eh. Sana all, sana ako din. So I hope ay naayos natin ngayon yung tinatawag na predestinated seed. You sent now your presentation. Amen? So naunawaan natin na merong dalawang anggulo pag sinabing predestinated seed. Kapag ang mababasa nyo ay predestinated seed, capital S, tapos ang tinutukoy ay royal seed, si Jesus Christ yun. Pero kapag ang tinatawag yung predestinated seed, mga kapatid, ay yung tinatawag na predestinated, ay yung representation of predestination, katulad ng tinatawag na little woman, yung harlot, mga kapatid. Yung predestinated seed ay yung babae, pero hindi mismo sa kanyang kalagayan, kundi ang pagiging predestinated seed ng little woman ay yung representation of predestination niya sa foreknowledge of God. Tama? Kasi kung wala siyang representation of predestination, yung babae na yon, hindi yung imimit ni Jesus. Hindi hahanapin ni Jesus yun. So, ibig sabihin, yung babae, meron siyang representation at predestination sa foreknowledge ng Diyos. Kaya sabi doon sa scripture na binasa natin, lahat ng ibinigay ng Ama. Balik tayo. Last na. I-ano natin to. Yan. All the Father was given to me. Saan na ba yan? Maalala. Hindi ko makita. Basta yung sabi niya, all the Father was given to me. Okay? Ayan. He said, no man can come to me except my Father goes in first. And there's the gracious thing about it. All the Father has given me will come to me. Kaya kilala ng Diyos, kilala ni Jesus Christ kung sino yung mga may representation of predestination. Wala siyang iniwan, wala siyang ni-left behind doon sa lahat na may mga predestination of merong representation of predestination sa foreknowledge ng Diyos. Dahil sabi niya, all the Father has given me will come. Amen? Wala siyang winaglit, wala siyang binaypass, wala siyang iniskip na mga predestinated seed sa foreknowledge ng Diyos. Kasama doon yung tinatawag na little prostitute woman. Amen? So I hope naintindihan nyo na kapag sinabing predestinated seed. Pag sinabing predestinated seed, looks back to the foreknowledge of God. And foreknowledge of God
looks to destiny. Ayun, nasa well. Tama? Yung predestinated seed na nasa foreknowledge ng God, nasaan? Nasaan ang time na yon? Nasaan? Nasa well, nasa balong malalim. At nagulat siya, alam niya na siya ay makasalanan, alam niya na prostitute siya, alam niya na hindi siya worthy, mismo ang Panginoon naghanap sa kanya. Di ba? Kaya sabi niya, anong sabi ni Jesus doon sa babae? Anong sabi? Sino nakaalala? Sino nakaalala? Anong sabi niya? Doon sa babae. Di ba nung nireveal niya yung mga kasalanan niya na ikaw ay merong 5 asawa, merong ikaw asawa pero hindi mo pa asawa. Go and sin no more. Anong nangyari sa babae? Nagbago siya o hindi? Prostitute pa rin ba siya nung after na sabihin ni Jesus Christ na go and sin no more? Nag-prostitute pa rin ba siya, Brother Rolly? Ano sa tingin nyo? Nagpatuloy ba siya sa kanyang pagiging prostitute? Hindi na. Nagbago siya. Nagbago siya dahil hindi pwede na hindi magbabago yung babae dahil meron siyang representation of predestination. Meron siyang binhi. Siya ay binhi sa isip ng Diyos, sa foreknowledge ng Diyos. Kailangan lang ng predestinated seed. Si Jesus Christ as a royal seed, kailangan niya ng word na maihasik sa kanyang right heart, sa kanyang good heart. Merong good heart yung babae. Tama? Merong good heart yung babae. Kasi kung salbahe yung babae, hindi niya papansinin si Jesus. Biro mo, ini-expose siya sa kanyang pagiging prostitute. Bira ka. Mapapahiya siya eh. Expose mo ako Mapapahiya siya. Alam mo yung kaligaw niya. Mapapahiya ako, sinasabi mo Mapapahiya yung siya. asawa ko. Pero meron Kilala yung ligaw niya. Kino-correct siya. Ito yung time na kapag naririnig natin ang mensahe, ang salita ng Diyos, kapag kino-correct tayo, tinatanggap natin ito. At nagbabago tayo. Kaya walang silbi ang repentance kung walang pagbabago. Repent ka ng repent, pero hindi ka nagbabago. Walang silbi ang repentance. Kung hindi ka tunay na nag-repent, hindi ka nagbabago. Kaya yung babae na yon, mga kapatid, nagbago siya. I believe with all my heart, naging good woman siya. Amen. Yung mga kasalanan na ginawa niya, ay it forgive her. Pinatawad siya ng Diyos. Dahil kay Kristo, yung kanyang kasalanan ay, napatawad na. Amen? Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, napatawad yung babae. O, teka muna, Brother Jojo. Hindi pa pinapako si Kristo, Tama? Sasabihin mo ngayon, napatawad na ng kanyang dugo, hindi pa napapako si Kristo. Gagamitin ko ang Revelation 13:8. Ano yon? Ang Lamb ay na-slain na before the foundation of the world. Meron ng advancing. Kaya doon pa lang sa foreknowledge ng Diyos, natanggap na natin yung ating kapatawaran. Natanggap na rin natin yung ating kagalingan. Tama? Doon pa lang sa foreknowledge ng Diyos. Amen. Kaya kahit na hindi pa dumating yung time ng Calvary, na-covered na rin yung babae kasi nga meron siyang representation of predestination, nakapaloob din yung babae sa Revelation 13:8 na ang Lamb ay na-slain na before the foundation of the world. Nakapaloob ang babae doon sa promise na yun. Kaya kahit wala pa yung actual ng Calvary, napatawad na siya. Amen? Kasi nga, meron siyang representation of predestination. So, God bless you all. I hope ay nag-enjoy kayo at naunawaan nyo ang part 1 natin sa tinatawag na predestinated. God bless you at tayo manalangin. Amen.
Hallelujah, dakila at mahabaging Diyos. Salamat Lord sa iyong biyaya at habag sa amin, sa mensahe ngayon sa araw na ito. Naunawaan namin ng lubusan sa araw na ito, Panginoon. Amen. Until this day, until now, nakita namin Lord, He sent down your representation. Yan pala Panginoon, ang aming representation namin sa iyo bilang predestinated seed sa iyong foreknowledge. Kaya salamat sa iyo Lord. Ang mga understanding na yan, ang revelation na yan, ang aming babaunin sa araw na ito. Nawa, o Diyos, ay patuloy mo kami samahan sa araw na ito hanggat sa mga darating na oras, panahon na mga salita na aming nahiyasik sa aming puso ay hindi ito matuka ng mga ibon. At ito ay magkaroon, mga kapatid, ng Panginoon ng pag-uugat sa aming mga puso. At ihanda namin ang aming sarili every time na mayroong pangangaral na yung salita. Kaya salamat sa iyo, Lord, sa munting mensahe na yan, sa napakasimpleng scripture ng Revelation 13, Matthew 13, ang parable of a good sower. Kaya salamat sa iyo, Lord. Masigit namin naintindihan sa araw na ito, Panginoon, ang 4 na places na yan pala ay ang mga puso ng mga tao na tumanggap sa iyong salita. Kaya dakilang Ama, pinapasalamatan ka namin in the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen, amen. God bless you. Balik sa Felix at sabi ko, iiksian ko lang. Okay. Kasi nga, Sa hindi mag-meeting pa pagkatagal, tayo. Pastor Joy, siguro yung updated ng ano natin sa buso-buso ba yun? Kasi medyo kung